Mabuhay! Kamusta kayo? Tulad ko, kayo din ba ay nagiging makakalimutin paminsan-minsan? Ang dahilan nito ay natalakay na namin sa aming video na bakit tayo nakakalimot. Kaya hinihiling ko na panoorin ninyo ito pagkatapos. Ang pagkalimot ay bahagi ng buhay ng bawat isa at nagiging mas karaniwan ito habang tayo ay tumatanda. Ngunit sa ilang bihirang pagkakataon, pagkatapos ng edad na 60, ang pagkalimot na ito ay nagiging isang matinding sakit na tinatawag na Alzheimer's. Isang kondisyon ng permanenteng naaapektuhan ang ating utak. Oo, sa estadong ito, ang apektadong tao ay nagsisimulang mawalan ng alaala at maaaring makalimutan ang mga pangalan at mukha ng mga malalapit sa kanila. Ang mga elderly na may Alzheimer's ay nawawalan din ng kakayahang mag-isip at kakayahang magsagawa ng mga simpleng gawain tulad ng pagtali ng sapatos. Sila din ay nakakakita o nakakarinig ng mga kung ano-anong bagay. Madalas na naliligaw, nahihirapan matulog, o paulit-ulit na sinasabi ang mga pare-parehong bagay. Sa kabuuan, ito ay isang napakalungkot na yugto at maaaring magdulot sa kanila ng frustration at galit sa kanilang caregiver ng walang dahilan. Gayunpaman, mahalagang malaman na hindi nila sinasadya na tratuhin ka ng masama. Ngunit ang mahalagang tanong ay, ano ang nagdudulot ng sakit na ito sa umpisa pa lang? Noong mga 1901, si Dr. Alzheimer, isang German psychiatrist, ay may isang babaeng pasyente na may kakaibang sakit sa pag-iisip. Pagkatapos niyang mamatay, napagpasyahan niyang suriin ang kanyang utak at nakita ang maraming baluktot na mga protina na tinatawag na plaques at mga bungkos ng fibers na tinatawag na neurofibrillary tangles. Ang mga baluktot na protina na ito ang responsable sa pagsira ng structure ng utak sa pamamagitan ng pagharang ng mga signal at communication sa pagitan ng mga cells. Nagsimula rin sila ng isang immune reaction na nagdudulot ng pagbagsak ng mga disabled nerve cells. Dahilan kung bakit hindi makaproseso o makapag-imbak ng impormasyon ng maayos ang utak. Isa pang pangunahing dahilan sa likod ng sakit na Alzheimer's ay isang bahagi ng neurofibrillary tangles na tinatawag na TOR. Ang trabaho nito ay panatilihin ang microtubes na naghahatid ng mga molecules ng pagkain sa ibang bahagi ng utak. Ngunit sa Alzheimer's, ang TOR ay nawawala sa tubo na nagiging sanhi ng pagkasira nito. Pinipigilan ang mga sustansya ng pagkain na makarating sa mga cells ng utak, na sa huli ay sumisira sa mga ito. Ngunit marami pa rin ang hindi natin alam tungkol sa kondisyon na ito. Ito ang ilan sa mga paraan para mapabagal o maiwasan ang Alzheimer's. Una, panatilihing aktibo ang iyong utak. Ang pagsali sa mga mental activities tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pag-solve ng puzzles, at pagtugtog ng musika ay makakatulong sa pagpapalakas ng cognitive function. Ang mga aktibidad na ito ay nagre-require ng mental effort at maaaring makatulong sa pagpapabagal ng cognitive decline. Pangalawa, regular na ehersisyo. Ang physical activity ay hindi lang para sa katawan kundi pati rin sa utak. Ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak at sa pagprotekta laban sa cognitive decline. Maglakad-lakad, mag-jogging, magbisikleta, o sumali sa mga group fitness activities. Pangatlo, kumain ng healthy diet. Ang pagkain ng balanced diet na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, lean proteins at healthy fats ay nakakatulong sa pagpapabuti ng brain health. Ang Mediterranean diet na puno ng healthy fats tulad ng olive oil, nuts, and fish ay ipinapakita ng mga pag-aaral na maaaring makatulong sa pag-iwas ng Alzheimer's. Pang-apat, panatilihin ang healthy weight. Ang sobrang timbang o obesity ay maaaring magpataas ng risk ng Alzheimer's. Siguraduhin kumain ng tama at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Panglima, kontrolin ang blood pressure at cholesterol levels.
Ang high blood pressure at high cholesterol ay maaaring magpataas ng risk ng cognitive decline at Alzheimer's. Magpatingin regularly sa doktor para mabantayan ang mga ito. Pang-anim, iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Ang mga bisyong ito ay maaaring magpataas ng risk ng Alzheimer's at iba pang sakit. Kung ikaw ay naninigarilyo, subukan ng itigil ito. At kung umiinom naman ng alak, gawin ito ng may moderation. Pangpito, magkaroon ng sapat na tulog. Ang good quality sleep ay mahalaga para sa brain health. Ang kakulangan ng tulog ay maaaring magpataas ng risk ng Alzheimer's. Aim for at least 7 to 8 hours of sleep bawat gabi. Pangwalo, manatiling socially active. Ang pakikipag-socialize sa mga kaibigan at pamilya ay nakakatulong sa pagpapabuti ng mental health at cognitive function. Sumali sa mga clubs, organizations o kahit simpleng bonding time with loved ones. Pangsyam, alagaan ang mental health. Ang stress, depression at anxiety ay maaaring magpataas ng risk ng cognitive decline. Practice mindfulness, meditation at self-care para mapanatiling healthy ang iyong isip. Panghuli, regular na magpatingin sa doktor. Ang early detection ng anumang health issues ay mahalaga para maiwasan ang komplikasyon. Magpatingin regularly sa doktor para mabantayan ang iyong kalusugan at makakuha ng tamang payo. Alzheimer's ay hindi kasalanan ng sinuman, kaya't maging mabait sa ating mga elderly at seniors. Subukang maging pasensyoso at magpakita ng higit na pagmamahal. Alam niyo ba na sa kasalukuyang taon 2024, mayroong 289,000 na matatanda sa Pilipinas ang nabubuhay with Alzheimer's disease or other forms of dementia. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli, bye-bye!